because it's Pisces season. Unahin natin ang mga Pisces. Happy birthday! Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of March. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Pisces? Kamusta? Kamusta ang puso? Kamusta ang negosyo? Alright, let's see. So nakita natin, no, naalala ko yung past reading natin about Pisces is about the masculine is making a choice. Okay? Kung sino ba talaga gusto niya, what he's ready for, at merong mga inaayos ang mga Pisces about financial stability. Let's see. Nagbago ba ang energy? Nakagawa ba ng better decision? Let's see. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus reading, bonus reading for the month of March. For your personal reading, can you send me a direct message? Okay, remind ko lang ulit kayo, hindi po ako magme-message sa inyo isa-isa, so mag-ingat sa mga scammer nang hihingi ng donasyon, kung ano man yung mga hinihingi, no? Ingat-ingat. Magme-message muna kayo sa akin if you know na yung mga bagong clients, no, you message me first para sigurado na yung GCash and yung number ay tama. Alright, the Wheel of Fortune is in reverse. In the past, nagkaroon ng mga delayed manifestations para sa mga Pisces. It feels like hindi favorable sa'yo yung situation na pinaglagyan sa'yo ng tadhana. So, you're trying to manifest better energy para sa'yo. Okay? I feel this is more about soul connection, a very strong soul connection na hindi naging favorable sa'yo yung outcome. Nagkaroon ng drama, conflict, gulo. Marami ka rin minanifest about your financial stability, pero sabi mo, you trust the divine, you trust God, na this is you patiently waiting. Sabi mo, Lord, I'm waiting for the transformation. Okay? Kung naging maalat, no, ang finances, nagtitiwala ang mga Pisces na darating ulit yung good fortune, a good flow of money para sa inyo. Okay? Right now, kung ano man yung negosyo and connections that you're involved with, nagdadahan-dahan ka sa pag-i-invest kasi naramdaman mo sa partnership na to, business and love, parang hindi ka masyadong nasusuklian or hindi masyadong favorable sa'yo yung situation, yung outcome. Kaya sabi mo, hindi ka masyadong magbibigay for now, dahan-dahan lang, titingnan mo, i-mirror mo muna yung energy kung tong negosyo na to or love connection ay hindi ka nasusuklian or hindi maganda yung return, okay? Magdadahan-dahan ka lang sa pagbibigay. Hindi na tulad dati na buhos ka ng buhos ng effort, ng pagmamahal, ng investment, okay? Let's see. Sabi mo, tatansyahin mo na yung mga ibinibigay mo sa mga connections because in the past, naging overgiver ka. Kaya sabi mo, ayaw mo nang mag-overthink. Alam mo na kung ano yung sistema ng mga taong nag-take advantage ng, sabihin natin, ng kindness mo. Alright? Right now, you're trying to be quiet about a certain situation. May nakikita pa rin ako dito na isang masculine na may itinatago siyang isang feminine energy. Okay? I don't know bakit. Ibig sabihin, hindi tama ang connection na to at hindi pabor yung mga taong nagmamahal or nakapaligid sa'yo sa feminine na to kasi bakit itinatago ng masculine to. Okay? For most, this feels like a third energy, a side chick, itinatago, but nagkakaroon na ng chismis. Okay? This is people around you gathering the truth. Okay? Nalalaman na nila kung sino tong side chick energy itinatagong babae. This is hush-hush. Matagal itinago, but nakakaramdam na yung mga tao sa katotohanan ng relasyon na to, na this is more than friends. This is more than a business connection. This is more than an office connection. Okay? So, sabi ng mga Pisces, nagde-detach siya sa mga tao na parang, napapagod siya. May mga tao na, okay, kailangan kausapin, naghihintay ka ng good news, but may mga tao na dinidetach mo yung energy mo kasi alam mong hindi naman tama yung, alam mo, if yung Pisces yung masculine, umiiwas sa chismis. Alright? But right now, trying to move forward, trying to make things right,
And also, this is like a movement energy, no? Na parang the Pisces are trying to move forward. The Justice card is doing what's right. This could also be a legal case na sige, isulong yan, ilaban yan. But I don't feel na magiging mabilis ang pag-move forward nitong court case na to or yung mga bagay na inaayos ng mga Pisces because this is same old cycle. Okay? At for some of you, meron kayong ginagawang hindi tama na naging paulit-ulit na sabi ng tadhana, babaan ng divine justice para magtanda, para umayos. Kasi naman tong energy na to. This could be you, this could be your person, or someone na significant sa'yo right now. Hindi pa tapos kung ano man tong connection na to. And it feels like, sabi ng mga Pisces, sige, go with the flow. Meron ding isang toxic connection sa'yo that you feel like dinedrain ng toxic connection na to ang iyong kabuhayan or hindi siya naging swerte, nagdala ng malas. Okay? So right now, nararamdaman ng mga Pisces, sino ba talaga yung naging swerte sa kanya? Sino ba yung nagdala ng misfortune? Okay? Ako naniniwala ako na may mga taong may mabigat na karma at kapag you enter the partnership with this people, alam mo yun, parang minamalas ka. Dati okay yung negosyo mo, biglang minamalas, sunod-sunod yung mga health concerns, okay? So, ingat, no? Especially if this is a love connection because you're entering with a soul partnership with this person. So, parang because this is partnership, nagiging 50-50, good and bad karma, you're sharing it, you would try to work on these energies, okay? So, ingat. In the past, it feels like nagkaroon ng dishonest energy here. At sabi ng masculine, ready naman siyang makipag-usap. There's a liar and deceitful energy here na paulit-ulit na lang ang dishonesty. Sabi ng mga Pisces, hindi muna siya mag-offer ng any explanation or love. Mag-hold back siya sa isang empress. Official girlfriend, the wife energy, the long-term partner energy. Hierophant is the energy of kasal. Empress is the wife. Hindi naman daw, hindi na din nakikita ang long term sa partnership na to. At I feel hindi na rin siya nagsusuporta. Okay? But I feel this feminine is trying to be independent kasi naka-upright yung energy niya. But still, kahit nag-hold back ng suporta at pagmamahal sa empress na to, sa long-term partner na to, I don't feel na apektado ang feminine, ang empress, yung queen sa energy na to. Okay? Marami ng doubts about this connection. But this is the energy of your life, my life. Okay? Marami pinagpe-pray ang mga Pisces na sana ma-heal na ang mga situation na to, maging mas maayos na. Okay? Matapos na yung conflict at magkaroon na ng positive transformation sa relationship na to. Sabi ng mga Pisces, tahimik lang din muna siya. Minamanage ng mga Pisces yung mga tulong, pagmamahal at tiwala na binibigay niya because I feel na nagkamali ng mga taong pagkakatiwalaan yung mga Pisces. Okay? At meron din siyang mga iniisip about this empress, this wife energy. Nagkakaroon ng introspection. Ano ba talaga yung nangyari? Ano yung naging pagkakamali? Ano yung mga naging pagkukulang? Okay? Nostalgic. But I feel the masculine still sees this empress to be his queen. On the side of the feminine, sabi niya, dahil naging stingy, no? Very selfish daw yung energy sa kanya ng masculine. Sabi ng feminine, kaya niyang mag-isa niya. Kung hindi siya kayang tulungan, ibabangon niyang mag-isa yung sarili niya. Siya yung, siya yung magiging knight in shining armor niya. Sabi nung queen, sabi nung empress. Alright? Sabi ng mga Pisces, nag-hold back na siya ng pag-offer sa mga tao because may certain connection sa kanya na nagdala ng financial instability, malas sa buhay, malas sa negosyo. Nakita nyo ng mga Pisces na itong connection na to at some point is parang soulmate connection, very strong connection.
but it feels like parang naging karmic, nagdala ng malaking lesson. Alright? Sabi ng person ng mga Pisces. Sabi ng person ng mga Pisces, nag-iisip din siya kung tama ba talagang magkaroon pa ng conversation, communication, because at some point, energetically connected or hindi pa totally makamove forward kung ano man yung blockage para sa inyong dalawa to move forward. Sabi yung masculine sa connection na to, parang ready na siya to grow up, to be responsible, to take personal accountability kung ano man mga nangyari sa relationship na to. Sabi ng feminine, if you're ready, then show me. Hindi naman pwedeng puro salita. Sabi ng masculine sa connection na to, ready na siya to have success. Sobra siyang nasaktan kung ano man yung mga nangyari sa connection na to. But it feels like nagkakaroon ng rejection issues yung masculine. Natatakot siyang makipag-usap sa Empress. No? Hinahanap niya, tama pa bang makipag-usap? Tama pa ba na i-close na, tama ba na i-close na yung chapter na to? Or hayaan na lang na it's like the energy of ghosting na wala, hindi na lang nag-usap. Kasi hodang may kasal because this Empress and the Emperor energy, that is the divine feminine and the divine masculine, nagkaroon ng soul agreement, soul connection, na aayusin to this lifetime. But kung ano man yung nangyari between you going back, diba, this lifetime, nagkaroon ng breach of contract, soul contract, no? Nasaktan nyo yung isa't isa, but right now, I feel, nagkakaroon ng realization sa masculine na ready na siya na ayusin to. But I don't know kung ready pa rin ang feminine. Okay? Di umano. Until the end of June, sabi ng feminine, parang hindi na siya. Tinanggal na niya yung care. Sobra nang nasaktan. Alam mo yung pag ninanumb na ng mga babae yung feelings? Sabi niya, I don't wanna care about this. I don't want any drama. I don't want any conflict. At sabi ng feminine sa connection na to, judgment in a pride, ito yung tamang gawin for this connection na tama na. Pagod na rin siya. Kaya mag-explain or hindi, alam ng feminine na parang tapos na ang chapter na to. Sabi ng feminine, if ever ba na ipaglaban is magiging okay ba yung outcome? But I feel may contrast, no? Someone still wants to fight for this connection, hindi pa ready mag-let go until the end of June, and someone would like parang ayaw na rin mag-effort. Okay? For most of you, there's an energy here that kunwari ipaglalaban, alam mo yon, pero pag nagkasubukan ng commitment, yung totoong effort at hard work to make this connection work out, mararamdaman ng feminine na parang drama na naman at same old cycle na naman yung pinasok niya. Because magkakaroon ng challenges sa masculine to commit sa kung ano yung binuksan niya uling chapter ng pag-ibig na to. Okay? To balance your emotions and heal your heart chakra, the Madagascar rose quartz, the pink crystal. The amethyst crystal would be like mental clarity and stronger connection with the divine. Medyo nakakalungkot, no? Kasi it's like the soul remembers yung pinagkasunduan nyo na magkikita ulit kayo this lifetime at aayusin nyo to. But I feel this connection is sobrang naging toxic and damaging para sa emotions ng bawat isa't isa. So, hindi ganun kadali to rebuild yung pagtitiwala. And I feel sa ganitong energy, bago pa ma-rebuild yung pagtitiwala, maaaring may masaktan na naman because merong hindi kayang mag-commit sa mga pangako. Alright? To ground your energy, the black tourmaline, the Madagascar black tourmaline. Also to protect yourself from negative energies and anti-evil eye, bad juju. Okay? The courage to do what's right, and for good luck, the carnelian bracelet. For most of you, alam ko, you're manifesting, kasi may nakikita rin ako dito na energy of like you're manifesting abundance. Especially sa side ng masculine, may isang connection dito na nagdala ng bad karma. Kaya tinatamaan ang finances, especially on the side of the masculine. So, to manifest abundance, the
Brazilian citrine. But then again, ang mga crystals natin ay maaaring makatulong. But syempre, kung meron tayong mga inaayos na karma, kailangan nating itama ang ating mga desisyon. And of course, hindi natin matatakbuhan kung ano man yung mga consequences ng past actions natin. Even if we beg for forgiveness, even if we pray for forgiveness kay God, okay? Hindi tayo mababail out nung consequences ng mga actions natin, okay? Forgiveness doesn't bail anyone out ng mga consequences. Okay? But then, si God pa rin yung bahala kung ano yung lesson, kung paano niya tayo tuturuan ng lesson. Okay? I feel nagkaroon ng neglect sa relationship na to, sa isang strong soul connection. And now, sabi ng masculine, ready na siya na makipag-ayos at pahalagahan yung pagmamahal na kayang ibigay ni Empress. Okay? Sabi ng mga Pisces, mahalaga sa kanya ang tradition, kasal, at binavalue naman niya yung title ni Empress. At nagkaroon na siya ng realization, sabi ng masculine, na yung mga pagkakamali niya kay Empress. May dumating din na karmic relationship na nagdala ng unfortunate events sa masculine na to. Lesson learned the hard way. Alright? The crystals, on the other hand, can help you turn the energy in your favor. But again, I feel meron talagang pinagbabayarang karma here kung sino man yung nagdala ng neglect and pain, and someone feels abandoned here. Hindi pinahalagahan ang relationship na to. And because of that, someone feels so sorry sa mga ginawa niyang painful situations here. And the person na nakagawa ng pain sa situation na to ay hindi makakaligtas sa malupit na lesson na ibibigay ni God sa kanya. Okay? Yun lang yung akin. We can be sorry. We can pray kay God. But para sa akin, forgiveness doesn't bail anyone out sa consequences, lalo na pag sobra tayong nakasakit ng kahit sino. Alright? I'm praying for you to make the best decision for you at para sa mga mahal nyo sa buhay. I'm also praying para sa mga Pisces na i-bless kayo ni God ng inyong prayers and manifestations according to God's will. Okay? And that's it. That will be the Pisces reading, bonus reading for the month of March. See you again in a few days for your April reading. Bye-bye, Pisces! PM me for your personal reading at kung paano magkaroon ng high-quality, blessed, cleansed, and ritualized na crystals by the Enlightened Guide. Bye-bye!